Praise God. Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang araw saan man kayo naroroon para sa mga nasa online. Pakibati niyo ulit yung katabi niyo ng magandang hapon. Ayan, praise the Lord. Ayan, praise God. Now, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating series on biblical culture. Of course, focusing on our CCF core values. Now, alam niyo po ba, kahit pag napupunta ako sa ibang bansa, isa sa mga pinanonood ko, yung kanilang kultura. Kasi yung kultura na yon, nagpapakita kung sino sila. Okay po ba yun? Now, tingnan niyo po ito halimbawa. Pag napunta ka sa Japan, ito makikita ninyo, yung mga bata pa lang. Pagpasok na sa eskwelahan o sa loob ng silid o kaya ng bahay, nakaayos yung sapatos na yan. Nakaayos. Matutuwa ka, tagang nakaporma ho ng palabas yan para diretso na yung pagsuot. Para naka-ready na. At hindi pwedeng iayos ng paayan. Kailangan kamay ho, iaayos nila. Ganun ang kanilang pong practice. No? Kaya ang lungkot eh. Hindi tulad sa Pilipinas, ang saya-saya. Ang saya-saya kahit saan mo umiwan, di ba? Parang pag inisip mo buti, kaya kahit ang lilit ng bahay sa Japan, ang ayos ng kanilang bahay, ang ayos ng sa Pilipinas, nakakatuwa talaga. Iba tayo, masaya tayo eh. Di ba? Kaya naalala ko, nagkaroon ng camp doon, ay naimbitahan ako. Sabi ko, wow! Tapos parang ibang-iba yung ayos talaga. Pag Pilipino, ang saya. Pagka napaka-rigid. Di ba? Pero siyempre, tinatanong ko sila, bakit ganyan kayo? Alam nyo ba kahit sa public transportation, hindi sila pwedeng makipag-usap sa phone, hindi sila basta nag-iingay, kasi ginagalang nila yung ibang taong natutulog. Hindi tulad natin, wala tayong galang sa natutulog. Katulad ko, ang ingay-ingay ko, may tandang natutulog, di ba? Parang wala akong galang. Para ang layo dun sa kultura ng mga Hapon. And you know what? When I was thinking about this, bigla ako naisip, kahit sa simpleng pag-ayos lamang ng tsinelas, kapahayagan na rin ng pagmamahal. Kasi baka para maayos, hindi ba madapa yung iba, maging tulad sa transportation, minsan sa aeroplano, minsan maraming natulog, ang ingay-ingay, nag-uusap. Parang yung simpleng pagmamalasakit sa iba, parang wow, ang gandang kultura. And how I wish that tayong mga Christians would really develop this kind of culture. Pag sinabi natin culture, kasama yung pananampalataya, kasama yung practice, kasama yung mga nakagawiang bagay, kasama ho yung pinahahalagahan ho natin. Maging ang ating direksyon, ang ating misyon at vision. Yun ang tinatawag na kultura. Kaya ho, isa sa mga malaking bahagi or component ng isang kultura, tulad na sinabi natin noong nakaraang linggo, ay yung pong ating core values. Kasi when we talk about biblical culture, we want a practice or a culture that will reflect Jesus Christ. Yun ang ating hangad. Kasi hindi yung parang stricto lamang, no. We want to see Jesus in our culture. Kasi mga Hudyo noon, meron sila, alam nila yung law, and yet, hindi na nakita yung reflection ng Diyos. Napaka-strict ng iba sa kanila, pero hindi nakikita si God. Kaya sa atin, itong hamon sa atin ng Panginoon Diyos. God wants us to have a culture of love, where all men will know that we are His followers because we have love for one another. Now, bago ko balikan yan, punta tayo. Kaya ang ating core values, ang pinaka-acronym ay love. Diba? Love God, love others, obey God's word and authorities, volunteer and engage the family. Last week, we emphasized loving God and loving others. Bakit importante sa atin yan? Kasi yan ang palatandaan na tayo ay Christian. Tayo nga ay talagang katagasunod ni Kristo. Dahil makikita natin, mukha sa standard ng Diyos, that we are to love Him with all of our hearts, with all of our soul, with all of our mind, and with all of our strength, alam natin hindi natin kayang maligtas. And because of that standard, bigla natin na-realize, Lord, kung hindi dahil sa biyaya ninyo, wala ho kaming kaligtasan. Kaya nga, and this is love. Not that we love God, but that He loved us first. Nakuha ninyo? Importante ho sa atin yun. Kaya it's not about our commitment, I will love the Lord. Hindi ho totoo, hindi natin kaya. We need to admit sa ating mga puso na talagang biyaya lang ng Diyos. And the moment we understand that our salvation and our relationship with God is only by His grace, doon lang tayo lalong nai-inlove sa Diyos. Doon natin na-realize, Lord, kung wala yung pag-ibig mo,
wala ho kami magagawa. Naalala ko tuloy si Peter. Peter, do you love me? Sabi, 3 beses tinanong ni Lord yun. Nung pangatlo na, sabi niya, Lord, you know all things. In my mind, I love you. But Lord, I cannot love you the way you want me to love you. But you know all things. Parang inamin niya na, Lord, hindi ko kaya. At kaya tinapatan na ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Kasi yung una ho, puro agapao. Pagdating si Peter naman, pileo. Pagdating sa huli, sabi ni Lord, I phileo you, Peter. Tatapatan ko yung pagmamahal mo. And I will empower you to love others also by being a shepherd to the sheep. Di ba? Alagaan mo sila. Nakuha ninyo? Ganon din tayo. Hanggat hindi natin naintindihan ng ganon. Kaya nga tingnan nyo, balikan natin yung verse. Sabi ng Panginoon, ayaw niya gawalaw. Yan. Sabi niya, look at the words. A new commandment I give to you that you love one another, even as I have loved you. Kailangan maranasan mo muna yung pagmamahal ni Jesus. And that you also love one another. Now, iniisip ko to, all men will know that you are my disciples. Bakit hindi niya lang sinabi, if you love one another? Bakit kailangan niya dinan, if you have love for one another? Because that love must come from God. It is an overflowing love na ilalabas mo para sa iba. Hindi mo yan inimbento. Hindi mo yan pinapangako. Binibigay yan ng Diyos sa iyo. Kaya yung love ng Diyos which is infinite, hindi mo naman pwede i-contain. Kailangan may share. Are you following? Kaya if we belong to Jesus, imposible hindi ka magmamahal. Kaya nga, they will know that we are His disciples because we have love for one another. Nasusundan? Kaya ngayon, ito naman, ang ating pangalawa, kung naalala nyo, is obey God's word and authorities. Bakit importante yan? Why should we obey God's word? And why should I obey people in authority? Kasi, ito yan. If we love God, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pagmamahal sa salita ng Diyos. Kunyari kung kayo po ay mag-asawa, nagmamahalan kayo, alam niyo isang unang palatandaan na nagmamahalan kayo totoo? Ginagalang niyo ang salita ng bawat isa. Kaya nasisira ang relationship pag walang tamang komunikasyon. Okay ba yan? Pansinin niyo, dati nung hindi pa kayo mag-asawa, naku, kung magkwentuhan, walang tigil. Sa telepono pa lang, parang kulang na lang, dumikit na yung phone sa tenga eh. Walang tigil yan. Pero nung mag-asawa na, wala nang ibang pinag-usapan kundi problema. Yung anak mo, yung tuition pinang-anak mo, mag-i-enroll yung anak mo. Kaya yung, ano ba yan? Puro na lang, anak mo. Diba? Parang gano'n na yung pinag-usapan. Kaya tuloy, wala na, hindi na sila nag-i-enjoy sa isa't isa. Alam niyo, huwag niyong aalisin yung enjoyment ng pag-uusap. Pag-usapan niyo kahit ano, pati kapitbahay, pag-usapan ninyo. Just enjoy communicating with one another. Di ba? Hindi yung puro problema na lang. Di ba? Yun ang sinasabi ng Lord. No, why should we obey? Why should we obey God's word? Kasi sabi ni Jesus, kung sino may pag-uutos ko, at ito'y ginagawa niya, yun ang totoong nagmamahal sa akin. Kasi maraming sabi, I love Jesus. Hindi naman sinusunod yung sinasabi ni Jesus. Naku ha? Kung mahal natin si God o si Jesus, dapat sundin natin yung sinasabi niya. Ang sabi nga nun, and he who loves me, tingnan mo naman, ang nagmamahal sa akin, mamahalin ng tatay ko. And I will love him at ipapahayag ko yung sarili ko sa kanya. Kaya nga ho, ito ang ganda, no? May relationship yan. Kumbaga, malalaman mong totoo yung salita, sundin mo muna. Marami, kailan patunayan mo, talaga yan ang salita ng Diyos. Hindi, kahit napatunayan ko sa iyo, yan ang salita ng Diyos. Kung hindi ka susunod, wala rin yan. Pero itong challenge, gusto mong patunayan, sundin mo and you will see that it is true. Because God will support His word. Kaya nga ho, nakakatawa, may mga babae, sabi niya, ayaw, yung asawa lang, di nakikinig sa Diyos. Ngayon, sabi niya, anong gagawin ko? Sabi ng Lord, mag-submit. Nung nag-submit na, nagulat yung lalaki. Sabi, anong nangyari sa'yo? Ba't parang nag-iba ka? Dahil si Jesus. Dahil doon, nagiging Christian sila. Diba? Yung iba naman, Christian daw sila, tapos pagdating sa bahay, bruha naman. Kaya hindi sila makakilala. Totoo bang Christian? Hindi malabo yan si Jesus mo kasi bruha ugali mo eh. Diba? Doon pa lang makikita na kaagad yung resulta. Kasi kaya ho, kung totoo yung salita ng Diyos, maapektuhan tayo. When I first understand the scripture, hindi ko naman naintindihan yung apologetics ng scripture eh. Hindi ko naintindihan na, wow, historically, it can be proven that it is really reliable. Yes, praise God for that. But nung una ko nakilala ang salita ng Diyos, wala akong ganung pagkaunawa.
Nakatulong na lang yun na lalo kong ma-appreciate yung relationship ko kay God. Sabi ko, wow, talagang hindi miss ang pinaniniwalaan ko. Pero ang totoo lang, yung salita ng Diyos, ang laki ng pagbabago sa akin. Kasi ganito yan. Nung una akong naging Christian, isa lang ang tanong ko sa Lord. Sabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Kasi sobrang frustrated ako sa buhay. Parang wala akong tamang ginagawa. Nung sinabi ng Lord yan, sabi ko, Lord, subok nga. Totoo ba to? Makikipag-isa nga ako sa inyo? Taga Marikina ako. Pag taga Marikina ka, pag nagsasalita ka, laging may mura yan in between. Pag nakakita ka magandang kotse, yung kausap mo, damay ang nanay niya. Naintindihan niyo ibig sabihin? Sino mga taga Marikina dito? Di ba? Alam niyo ito. Tama, di ba? Ang lulutong yan at ang saya-saya namin. Kapag may nakikita ka magandang damit, sasabihin mo lang, pati yung nanay ng kausap mo, damay yan. Hindi mo mapipigilan. Kasama yan. Ngayon, sabi ko, Lord, subok nga. Tanggalin mo nga lang yung pagmumura na yan. Kung totoo ka, nakikipag-isa ako sa'yo. Nagkaroon ako ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Nung magkauhaw sa salita ng Diyos, naku, minsan may nanghamon sa akin. Sabi niya, lalaban ka? Sabi ko, lit nito. Kung dating wala yung Panginoon, upakan ko agad yun. Pero ito alam mo, ang paghihiganti ay hindi sa akin. Ayon sa salita ng Diyos. Nagulat. Sabi niya, uy, Padre Damaso, ano nangyari sa'yo? Kasi alam nila masamang tao ako eh. Pero, doon ko naintindihan. Biglang, totoo nga yung salita ng Diyos. Nawala yung mura. At dahan-dahan, nawawala na siya kasi ang lumalabas na, yung palagi ko nang binabasa, yung salita ng Panginoon. Now, God is real in His Word. Wala pa ako naintindihan sa apologetics. Ang naintindihan ko lang, humakbang ka, makinig ka sa sinasabi ng Diyos, and you will see. And I'm challenging you the same thing. Hindi mo kailangan, yung apologetic, it helps, praise God. Pero I challenge you, sumunod ka and you will see. Okay ba yan? Now, kaya sabi ni Jesus din, tinuloy niya. Sabi niya, if anyone loves me, kung talagang mahal niya ako, He will keep my word. And my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. Sasamahan ka pa niya. Talagang mananahan siya sa atin. He who does not love me, does not keep my words. Kaya nga, marami, they come and say, bakit? Kasi mahal ko si Jesus eh. Pero hindi naman na sinusunod yung salita ng Panginoon. Hindi sila excited sa salita ng Diyos. Tinutulugan nila. Hindi ikaw, baka pagod ka lang. Pero, di ba? Kasi pagka excited ka, talagang gusto mong malaman eh. Di ba, kung ikaw, meron kang in love ka sa isang tao, nakatanggap ka ng note, na nakasarado pa, para excited ka ng buksan. Gusto, ano ko yung makalagay dito? Tapos pagbukas mo, magbayad ka ng utang. Ay! Di ba? Parang nagkakaroon ka na, and the word which you hear is not mine. The Father who sent me. Parang pinagtitibay ni Jesus, I'm telling you this, na itong pangako ng tatay ko noong paman, hindi nagbago hanggang ngayon. Kaya ito ang maganda. Kaya sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. Nakikinig sila sa tinig ko, and I know them. Yan ang palatandaan, na talagang mayroon kayong ugnayan kay Jesus. And look at the words, and they follow me. And I give eternal life. What a blessing. At ito pang maganda. Sabi nga, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Walang iingatan ka ng Diyos. Yun ang pangako niya. Now, alam niyo po ba, gusto niyo malaman kung Christian ka? Alam niyo, nagkaroon ng testing kung totoo nga na yung tupa, nakikinig lang sa kanilang pastol. Panoorin natin ito. Ginagaya nila yung pastol. One more time. Wala. Oh, one is... Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Ayun!
That's amazing. They're coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Grabe, Is no? that cool or what? Ayan. Napansin niyo po? Yan, yung tupa, kahit kumakain yan, abalang-abala sa pagkain, pag narinig yung tinig ng pastor, ng pastor, bigla na akong nagsusunuran. Kaya alam niyo kagad kung Christian ka, talagang importante sa atin ang tinig ng Diyos. Importante sa atin ang tinig ng ating pastor. Kaya hindi nakukuha yan sa pag-aten-aten, di ba? Yung pag di, sumusunod ka ba doon sa tinig ng pastor? Alam mo ba yung tinig ng ating Panginoon? Nasusundan po. Kaya yan po yung challenge. Kahit gayahin mo yan, hindi mo magagawa. Because you have to follow God. Now, bakit importante yan? Sabi ni Euripides, isa po sa mga tragedian Greek writer. Sabi niya, hindi mo pwede sabihin, kasi we all want freedom, where we can do anything we want. Now, listen to this. No one is completely free. If you live for wealth, you're a slave to wealth. If you live for morality, you're a slave to the moral law. If you please people, if you live to please people, you are a slave to the people you are seeking to please. Kaya meron ka laging authority above yun, kahit aminin mo o hindi. Nasabing gano'n, stop being naive. Everybody lives for something. Everybody has something that is the main thing they live for, that gives their life joy. Everybody has something that their emotional integrative center, whatever it is your authority. You're a slave to it. You have to have it. It drives you. If anything threatens it, I see fear. Ano sinasabi ni Euripides? Walang taong magsasabing, ayoko ng authority. No. Everybody has to follow something or someone. Kaya kung ang slave tayo ng ating itsura, lagi natin gusto, maganda tayo, lagi tayong tingin sa mukha natin. Allah, may pimples doon naman. Apektado ka na agad kasi you are a slave of your beauty. And ito malungkot. If you are a slave of your beauty, you will always feel ugly. Totoo. Kaya, if you want wealth at yun ang pursuit mo, you're a slave to wealth. Wala kang desisyon dyan. Kaya dun pa lang sinasabi na ng Lord sa atin, you make a choice, God or something else. And alam niyo po, ito malungkot. Kung ang slave tayo, lahat ng yan ay napaka-cruel authority. Only God is merciful. Tingnan nyo. If you are a slave by your intelligence, gusto mo ikaw ang pakiramdam mo, dapat matalino ka, lagi mo mararamdaman if anybody is better than you, na parang ang bobo mo. Hello? Pag-isipan niyo mabuti. Iba sa atin, slave tayo ng ating damdamin. Slave tayo ng kung ano-ano mong bagay. And God is telling us now, if you believe in God, then you will submit to God. Amen po? Now, if we do submit to God, itong ang test. God will give us authority over us, then we will submit to those authorities whether we like it or not because we believe in the God who is more powerful than them. Nakuha nyo? Ito, papakita ko sa inyo. Sa 1 Peter, yung preceding verses, kung babasahin ninyo, sabi niya, di-reject si Jesus. But those who accepted Jesus, ang tawag sa iyo, a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Yun ang tawag sa iyo. Para saan? That we may proclaim the excellencies of Him. Tama? Parang kulturang nagpapahayag ng kadakalaan ni Kristo, who has called you out of darkness into His marvelous light. Amazing itong ginawa ng Diyos sa atin. Minsan, tayo yung mga hindi pa tao ng Diyos, but now, we are welcome to Him.
At bilang tao ng Diyos, dati, hindi tayo nakatanggap ng awa. Ngayon, nakatanggap tayo ng awa. So what is expected of us? Anong ini-expect sa atin ngayon ng Diyos? Sabi niya, Beloved, nagsusumamo ako sa inyo. Kayo ay mga estranghero or aliens, hindi kayo taga-lupa. Hindi na kayo dyan. Sabi niya, kaya tigilan nyo na yung mga makalamang pagnanasa na lagi nakikipagdigma sa iyong kaluluwa. Panatiliin nyo ang inyong ugaling ekselente, lalong-lalo sa mga hindi naniniwala sa Diyos. So that in the thing which they slander you as evildoers. Minsan, di ba, lagi yung mga Christians, kunwari lang hipokrito naman yan. Kaya even if they slander us as being Christians, huwag kang mag-alala. Bakit? They may because of your good deeds. As they observe them, glorify God in the day of visitation. Time will come. The moment nagka-problema sila, pansinin nyo, sa inyo lalapit at sabihin, pag-pray mo naman ako. Kasi yan ang mga day of visitation. Okay ba yan? Lalong-lalo na yung totoong day of visitation. Yun, ano pa lang yun? 4 days pa lang yun. Now, tuloy tayo. Submit yourself. Sa nino? To the Lord's sake, to every human institution. Nakadikit pala yun. Institusyong pamahalaan, institusyong pamilya. Kasi meron niyang leadership structure whether you like it or not. Kahit na hari pa yan, kahit na governor pa yan, sabi niya, at Paul sabi niya gano'n, at yan ay kalooban ng Diyos, that by doing right, you may silence the ignorance of foolish men. Now, tingnan niyo pa po. Sabi niya, honor all people. Igalang natin ang lahat ng tao. Love the brotherhood, fear God, and honor the king. Servant. Kasi maaari sabihin natin, paano naman? Pastor, di niyo naintindihan. Napakawalang yan ng boss ko. Napaka-unreasonable. Pag sabi ko pa lang, Sir, yung gripo po, nagagalit na, gripo pa lang. Hindi ko pa nasabing, ayos na. Di ba? Nagagalit, napaka-unreasonable talagang, hindi kami binibigyan ng break time. Wala kaming bonus. Unreasonable. Paano ka magsasabit sa ganyan? Ano sabi ng Lord? With all respect, not only those who are good and gentle, hindi lang sa mabait at mahinahon, ngunit maging sa mga hindi reasonable. Bakit kalabit yung katabi nyo? Kahit hindi daw reasonable. Tinulugan nyo na ako Ayan, di ba? Alam nyo bang ganyan din na sinabi ni Paul? Tingnan nyo. Yan, si Peter yan Si Paul, hindi salungat dyan. Sabi niya, bawat isa dapat magpasakop sa kanilang mga otoridad. Dahil walang otoridad na hindi galing sa Diyos. At lahat ng yan ay tinaguyod ng Diyos. Kaya ang sino mang sumasalungat sa otoridad o sa authority ay salungat sa ordinansa ng Diyos. Napansin niyo ba yun? Sabi nga nun, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Now, paano ba natin nasusuway? Nasabi ng Lord, bakit pa tayo susunod? Kasi sila ay minister of God. Kaya kung tayo po ay nasa pamunuan, o meron tayong authority, ay huwag niyong aabusihin yung authority niyo. Kasi you're considered minister of God. Sa madaling salita, mananagot ka kay God. Okay ba yun? Kaya akala natin yung mga mambabatas, yung mga nasa pamahalaan, kahit anong, kung masama man ang ginagawa nila, may araw din yan. Kasi mananagot sila kay God. Kaya huwag kang basta gagaya-gaya lang ng batas mula sa ibang bansa, pinag-iisipan yan dahil ministro ka ni God. Kaya dapat maging responsable kang leader. Ganon din kami. Kung kami leader, kayo, kung tatay ka, maging responsabling tatay ka kasi mananagot ka kay God. Kung ikaw naman ay kuya, ganon din, magiging responsable kang kuya. Kung ikaw naman ay boss sa opisina, manager, CEO, kung ano man yan, mananagot ka sa Diyos. Kaya paghusayan mo yan, gawin mo yan na para nagre-reflect ng Panginoon. Nagkakaintindihan? Sino mga nanay dito? Nanay? O kayo rin. May otoridad kayo. Kaya tiyakin ninyo na you reflect Jesus nang sa ganon kasi mananagot ka rin kay Lord. Okay ba tayo dyan? Now, hindi ko kayo tinatakot. Kasi ang gusto naman ng Diyos sa atin ay tayo ay magkaroon ng malinis sa konsensya. Kaya tingnan nyo, tuloy tayo. Because this you also pay taxes. Ito na. Sa mga, alam niyo sa totoo lang, yung buwis na yan, yung buwis na yan,
Minsan, ayaw na rin natin magbayad. Anong dahilan? Ninanakaw lang nila eh. Tama? Kaya magnakaw na rin tayo. Ganun ba yun? Siyempre hindi, di ba? Kung magnanakaw na sila, magnanakaw ka din. Hindi ko sinasabi lahat na nagniningil ng buwis o sa BIR o magnanakaw. Hindi ko sinasabi yun, ha? Baka ma-misinterpret niyo. Nililinaw ko na. Hindi ko sinasabing magnanakaw kayo. Marami sa ibang tao sa inyo, matuwid. Mahirap na, bakit hindi ako makalabas dito? Hindi, kayo lang nakakaalam kung nagnanakaw kayo o hindi. Di ba? Di ba? Kaya ito, tuloy tayo ngayon. Sasabihin natin, ayoko na magbayad ng buwis kasi magnanakaw naman sila eh. Hindi, sumusunod tayo sa Diyos, nagbabayad tayo, hindi dahil sa di pagsunod ng iba o pagsunod ng ibang tao. Susunod tayo dahil mahal natin si God. At higit sang mas makapangyarihan kaysa mga ito. Tama ba? Kaya sabi niya, bayad kang buwis, bigay mo sa kanila yung tax na dapat sa kanila, yung custom na para sa kanila, at yung mga takot na dapat at karangalan na para sa kanila. So, very consistent. Si Paul, si Peter, pareho sila sinasabi. Now, sa ating pong democratic process ng pagmamumuno, ibig sabihin, pagboto, yun din ang dahilan kung bakit maging responsable tayong bumoto. Kasi, binigyan tayo ng karapatan, susundin mo eh. Diboto mo yung totoo, yung may magmamahal sa bayan, hindi ko mukha mag-anak lang, o kaya naman kapitbahay, kahit na alam mo namang hindi matuwid na tao, iboboto mo dahil may pakinabang tayo. Masama yun kasi tandaan natin, susundin natin sila eh. Okay tayo? Pati sa pag-aasawa, ganun din, lalo na yung mga babae. Huwag kayo sagot ng sagot. Ang pogi eh, pastor, ang pogi talaga. Yung pogi na yan, wala yan. Pogita yan. Kakainin ka niya ng buhay. Huwag ka pipiliin mo na mabuti, sundin mo yung standard ng Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, tinan mo yung warning niya kahit sa mga nag-set up sila ng hari, hindi sa pamamagitan ko. Nagnamamili sila ng prinsipe na hindi ko man lang alam. Kaya dahil lang sa kanilang pilak at ginto, naggumawa sila ng kanilang mga sariling Diyos-Diyosan. Kaya silang lahat mapaparusahan. Kaya sinasabi ng Lord, alam nyo, kung alam ninyo, you have to submit at meron ka namang choice. Tiyakin mo, sumusunod kay Jesus yan. Parang nang sa ganun, yung susundan mo, si Jesus ang sinusundan. Mga dalaga, nandiyan ba kayo? Mga dalaga, wala nang dalaga sa inyo? Puro kayo dalana? Kawawa naman kayo. Mag-ingat tayo. Seryosoy natin yan. Mga lalaki naman, ay maging responsable tayo. Kasi mananagot tayo sa Lord. Andiyan pa tayo? Ulitin ko huwag tayong padalos-dalos. Lalo na, maging sa pagpili ng leader, huwag tayong padalos-dalos. Hindi niyo napansin, pag campaign dito, hindi nila hinahanap yung plataforma at yung ganda ng palatuntunan at yung talino at consistency at track record. Walang ganun. Anong ginagawa nila? Kumakanta. Come on, boto niyo ako. Ano yan? Hindi kami naghahanap ng artista at singer. Hinahanap namin mamumuno. Dinadaan sa kagwapuan. Biro mga picture, ang gaganda. Ang tanda na nun mukhang teenager pa siya ng picture na yan. Nadadala tayo sa mga ganon, ingat tayo. Mag-e-election na naman. Nakuha ninyo? Kaya ngayon pa lang, binabalaan ko ng bawat isa na makinig tayo sa Diyos. May standard ang Diyos. Diba? May takot ba sa Diyos yan? Diba? Hindi ko mo lagi natin nakikita sa TV na nakipagtalas-tasan, magaling na, hindi ho. Minsan, grandstanding lang yun. We need to pray. Kaya nga sabi ng Lord, paano kung nanalo na sila? Di pag-pray natin sila, treaties, prayer, petition, thanksgiving. Kaya hindi tayo kailangan magreklamo. Kailangan natin sabihin kung ano nararapat, pero ipag-pray natin sila on behalf of all men. Kasama na yan ang hari. Lahat na may otoridad. Kasama dyan ang asawa, kasama dyan ang magulang, kasama dyan ang mga sino man ang authority na yan. Sabi niya, in all godliness and dignity. And look at the words. This is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Minsan, reklamo tayo na reklamo. Minsan, ayaw natin sumunod. Kasi hindi natin sila pinagpe-pray at hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Okay ba yan? Pakisabi mo sa katabi mo, kaya sumunod ka sa authority. Dahil yun ang test
kung nagtitiwala ka sa Diyos o hindi. At nagpe-pray. At huwag ka mag-alala. Kung yung hari nga yung puso ng hari parang daluyan ng tubig sa kamay ng Diyos, idadalhin niya kung saan niya gusto. Kaya pag-pray na natin. Lord, nangako po yung Pangulo namin nung tumatakbo siya, 20 pesos kilo na bigas. Tulungan mo siyang makarating doon. Malapit na, 29 na Huwag tayong magtawa. Pag-pray natin, tulungan siya ng Diyos na magkaroon siya ng himala. Di ba? Nakukuha ba natin? O kaya naman, baka naman, Lord, tulungan yung mga Pilipino, huwag nang kumain ng bigas. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Sa halip na kutsain, pag-pray natin. Nauunawaan po. Lagi nagre-reklamo sa kumain. Grabe, kailangan ng lagayan. Kailangan para makusad ka. Ba't ka naglalagay? Gusto mo huminto, pero hindi ka naman tumigil sa paglalagay. Ikaw pa na minsan nauuna. Usapan na natin yan. Minsan, meron pang Christian, tuwan-tawa. Grabe, praise God ha. Kung kami ang lisensya, ang haba ng pila. At may lumapit sa amin. Answered prayer. Binayaran na lang namin. Tapos agad. Tapos sasabihin natin, mahal natin si God. Di tayo nagtitiwala sa Diyos. We're playing games. And I pray that we will take this seriously. That we will listen to God and we will submit to our authorities. Not with an evil intent, but to honor and glorify Jesus. Nagkakaintindihan? Kaya tayo nang mauna. Naalala ko may kapatid tayo, binalakad niya yung papeles, yung kanyang business permit. Pila. Pagdating doon, walang binigay yung boss mo? Wala. Sabi niya, balik ka na lang. Balik ulit. Walang binigay yung boss mo? Wala. Pag naman pangatlong beses, walang binigay yung boss mo? Wala nga ho Okay na nga, makakainis ka. Inayos. Tapos paglabas niya, magkano binigay mo? Wala nga Sabi niya, tingnan niyo, naging sistema na at maling kultura na tayo magbabayad para lang makalisot. Sabi natin, blessed are those who are persecuted. Gantong persecution lang, mahabang pila, hindi na tayo makatiis. Wag. Tayo sa katwiran. Wag natin ibigay ang ating mga, yung katwiran sa bagay ng mundong ito. Naunawaan po. Tumayo tayo. Mga accountants, tulungan ninyo yung mga kumpanya na handa kayo makipagbukasan ng libro. Nang sa ganun, hindi sila naiipit sa mga mga maniningil na nandaraya. Hindi sa totoo lang. Maging matuwid tayo. I challenge all the accountants. Tumayo ka. Gawin mo yung trabaho mo. Naunawaan po. Accountant ako, alam ko yun. Alam ko yung harapan na yan. Pero tatayuan mo. Bakit? For the sake of the righteousness of Jesus Christ. We are the light of this world. Amen? Ba't nalulungkot kayo? Ilaban natin. Now, bibigyan ko ng listahan ng mga authorities kasi wala tayong enough to discuss all of this. Civil authorities, parents, kaya children, obey your parents. Baka sabi nyo, parents ko, labo-labo. Pag-pray mo. Malay mo, kunin agad ni Lord. Sorry. Joke lang. Husband, employer, supervisor, teachers, pastors, and church leaders. Sabi niya, boss, older people, whatever role God gave to someone that all must recognize. Diba? Patients to doctor, D-group leaders to members, ushers to all of us. Pati ushers, leader natin yan. Pag nagdidirect sila ng mga upuan. Dito ho kayo. Pang senior citizen po ito. Bakit ba? Leader mo rin yan. Huwag mo awayin. Volunteer na nga yan Inaaway mo pa, hindi binabayaran yung mga yan. Diba? Sa parking, ganun din. Alam niyo, minsan nagbo-volunteer yan, mga businessman. Tapos sabi yan, hindi sila sinusunod. Christian tayo. Yun ang assignment Traffic enforcers, minsan, ayan na, traffic na naman. Andiyan yung mga nag-enforce ng traffic. Huwag nang ganun. Diba? Encourage natin sila. Salamat sa serbisyo mo, ha? Bumibigat ang traffic. Pag wala kayo. Naintindihan po natin? Now, alam nyo, ganito yan. Naalala ko tuloy ito. May isang sa South Carolina, meron pong nagda-drive, ang bilis, gabi na. Ang bilis. Tapos ito pong military police, hininto siya. Pina-pull over, tapos your ID, sir. Kasi speeding kayo, sir Kumaga, mas mabilis yung sobrang kayo sa speed limit. So kinuha yung ID. Hindi niya masyado napansin, gumawa na agad ng ticket. Paggawa ng ticket na ganyan, nabalik niya, nakita niya,
07. Wow, ano yung 07? General with 1 star. Ito pong nangyari. So ginawa niya, nandun sa ticket, sinulatan niya. I am PFC, Private First Class, the 3rd lowest rank in the Army. My primary job is to carry out orders by commanding officers. And here I am writing a ticket to a general. Sabi ganon, I decided to treat him as I would anyone else and hold him the same set of rules. I walk up to the truck and saluted him. I did not recognize you, sir, I said. Then I handed him the ticket. Sir, that ticket is going back to the highest command in your unit. Kasi pag namin ticket na yan, isasabit mo sa highest command sa unit. Sabi niya, which is, well, you. So when you get back tomorrow, you are going to explain to yourself why you were speeding. Magre-report sa sarili. Di ba? The general laughed. Tawa yung general at nagpasalamat. But early the next morning, si Brown, yun ang huli, is suddenly worried and stressed. 2 military police in uniform, in full uniform, pumasok sa silid niya. At sabi niya, pinatatawag ka ni Colonel, yung pong police chief ng base. Gusto ka daw niya makita ngayon din. Sabi ni Brown, bigyan mo lang ako 1 minuto. Hindi, kailangan ngayon na. Hindi pa siya bihis. So ito, sabi niya, yan na nga sinasabi ko eh. Meron na namang nasa higher rank. Natatakutin ka, mamaliitin ka, at talagang gigipitin ka sa iyong trabaho dahil ginawa mo lang naman yung nararapat. Pagdating niya sa military station, yung colonel, sabi niya, Brown, tapos sumaludo siya sa colonel at tumayo ng natuwid. And the general, sabi niya, pinatatawag ka ni general, sabi ng colonel, at inabot sa kanya ang military coin. Ito ay military coin na kung saan nakadyan ang pangalan ng general at ang kanyang rangko. Itong coin na to ay coin of appreciation for doing your job well. Amazing, no? Alam niyo, may mga tao na abusado sa kanilang posisyon. Akala nila dahil yun ang posisyon nila, pwede na silang hindi sumunod sa patakaran. Pero as Christians, it doesn't matter anong posisyon natin, but we are to submit to whoever is assigned to lead on that particular place. Para maintindihan nyo lalo, nung gutom na gutom isang governor ng Massachusetts, at merong pagkain na binibigay, may chicken lady, nagmimigay ng manok. Sabi nung binigyan siya, tigi-isa lang. Yun ang assignment niya, tigi-isang manok. Gutom na gutom yung governor, sabi niya, Ma'am, pwede bang isa pang manok? Sabi niya, sorry sir, isa bawat tao. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang governor ng bayan na ito. Sabi niya, sir, hindi niyo ba ako kilala? Bakit? Sino ka ba? Ako ang chicken lady assigned mamigay ng chicken. Kaya kung pwede lang, umurong na kayo. Hindi sa pagwawalang galang sa governor, but the governor should always respect the lady because that is her assignment. Okay ba yun? Kaya nga sa Bible, hindi ko mo asawa ka na lalaki, mamaliitin mo yung babae, hindi. Because the spirit-filled person must be subject to one another in the fear of Christ. Naintindihan natin? Kahit kunyari kami, bilang pastor, kailangan kaming gumalang sa gwardiya. Kailangan kami sumunod sa rules. Nakuha niyo po, hindi ko mo pastor ka. Bakit kailangan? Bakit mo ako in-inspect? Pwede ka naman makiusap. Baka pwede mo na ako, hindi na ako inspect. Di ba? Pwede ka naman makiusap. Pero hindi mo pagmamalaki. Pastor ako dito. Wala extra. Nakasika. Di ba? Ganyan ang mga palatandaan na hindi tayo nagpapasakop kay Kristo. Naunawaan natin. Kumbaga sa kumpanya, kahit CEO ka, no ID, no entry. Alright? Nagkakanindihan tayo? No, tuloy na tayo. Kaya ang principle, always obey our leaders. Submit to whoever who keep watch over our soul. Ito, church setting ito. But it applies to everybody. Let's respect them. They have responsibilities to fulfill. Help them to enjoy their position para hindi sila nahihirapan sa kanilang mga ginagawa. Now, so, ano ngayon pakinabang natin? Ito, yun ang ating topic ngayong hapon. Obey. Sorry ang haba ng introduction. Hindi kasi,
Kasi, yun ang foundation kasi. Foundation. Di ba? Hindi tayo sumusunod dahil gusto natin ma-bless. May bonus. Kapag sumunod ka kay Lord, bless ka pa. O, di ba? Kasi, alam nyo, hindi tayo sumusunod dahil self-serving na para ma-bless tayo. Sumusunod tayo dahil mahal natin si Jesus. Period. Di ba? Ngayon, ang ganda nito, si God, gusto niya ma-bless tayo. Si God naman nangako niyan eh. Kaya yun ang sabi niya kay Joshua. Huwag kang matakot, Joshua, kasi siya na yung mamumuno. Patay na si Moses. Sasabi niya, bibigay ko yung pangako ko sa inyong lupa. Kaya naman, pinangako ko yan, kaya huwag ka nang matakot. Sabi gano'n, maging matapang ka, maging matibay ka. Gawin mo lahat ng nasusulat sa kautusan na sinulat ni Moses. At sabi gano'n, huwag kang tatalikod, huwag kang babaling sa kanan o sa kaliwa, para ikaw ay magtagumpay wherever you go. Sino ba naman ang ayaw magtagumpay? Pag sinabi mong tagumpay, meron kang wisdom, meron kang prudent ka, discerning ka. Sino ba maayaw nun? Siyempre kung discerning ka, mapoproteksyonan ka sa mga peligro. Tama ba? O, tuloy tayo. Kasi sabi niya, inulit na naman. Kaya itong aklat ng kautusan na to, huwag mahiwalay sa iyong labi. Kumbaga, puspos ang puso mo nito. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay ba yun? Kaya lagi mo itong, pag ninilay-nilayan, anong ibig sabihin ng nilay? Parang yung sa baka, pag kumain yan, ngunguyain ang gusto yan. Tapos tululukin ulit. Tapos ilalabas ulit, ngunguyain na naman. So mayat-maya, ginadigest niya, pinag-iisipan niya mabuti, kasi he wants to make sure that he will what? Do everything according to what is written in it. Pinag-iisipan niya, iniingatan niya, bawat instruction to make sure na na-apply niya yon. Now, itong amazing part. Ano sabi Lord? And you will be prosperous. Ano ibig sabihin ng prosperous? Uunlad ka. Ibig sabihin, magpo-progress ka, magpapatuloy kang sumulong, hindi ka atras-atras, susulong ka. Sino may gusto ganyan buhay? Yes, hallelujah! Yung iba ayaw na, umatras na. Ulitin ko, sino gusto magsumulong ang buhay? Of course, walang matinong taong hindi gusto yan. Then you will have success. Sa New King James Version, you will have good success. Kasi hindi lahat ng tagumpay mabuti. Yung iba, nung nagtagumpay, iniwan ng asawa. Hindi mabuti yun. Diba? Ito, mabuting tagumpay. Kasi nga, mayroon ka ng discernment. And have I not commanded you, be strong and courageous? Do not tremble, be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Takot-takot kasi si Joshua eh. Bakit siya natatakot? Alam niya yung nakaraan. If I will take the lead, si Moses hindi sinusunod, si Moses na yun. Ngayon, yung present naman, kinukumpara niya yung sarili niya kay Moses. Hindi ako kasing galing ni Moses. Kaya, natatakot siya. Tapos sabi naman, yung isa naman yung future, anong gagawin ko? Paano ko haharapin yung, hindi man ako trained. Hindi issue yun, sabi ng Lord. Ang issue, kasama mo ko. Kaya you follow me. If you want, kasi kung susunod ka kay Lord, ako magdidikta sa'yo ng gagawin. Kaya si Carlos, panalo yun. Bakit? Sumunod sa coach yun. Sumunod yun sa training. Tama? At hindi lang yun. Sumunod yun sa rules ng competition. Kasi kung di siya nagsumunod sa rules, madidisqualify siya. Kaya importante na makinig tayong mabuti. Yun ang sinasabi ng Diyos. Now look at this. Ang hangad ng Diyos, pagpalain tayo. Ayaw man pakinggan ng iba yan. Sabi na, prosperity teaching yan. Hindi. Ayaw ng Diyos na masadsad tayo sa buhay. Gusto niya tayong maayos. Kasi sabi niya, binigyan niya ng halimbawang Israel. If you diligently obey, ano sabi ng Lord? Careful to do all His commandments. Kaya hindi lang kay Joshua to, sa buong mamamayan ng Israel. Sabi niya, which I commanded you today, the Lord your God will set you high above all the nations. They will look up to you. Hindi lang yon. All these blessings will come. Ang dami, no? Blessings. Ako nyo? Sabi niya, will come upon you. Hindi lang yun. They will overtake you if you obey the Lord. Hahabulin ka pa at aabutan ka. O type nyo? Ano mga blessing yan? Hindi ko na mababasa sa inyo, haba niyan. Pero ito, sinamarize ko na. Bless ka kahit saan ka. Nasa probinsya ka, nasa lungsod ka, bless ka. Bless ka yung pamilya mo, pati yung business mo. Bless ka pati sa pagkain mo, dahil siya lutuan, pati kalusugan mo. Di ba? Bless ka kahit saan ka pumunta. Bless ka dahil kahit may kaaway ka, hindi ka niya pababayaan. Sabi yan, bless ka dahil si God mismo mag-uutos ng blessing papunta sa iyo. Bless ka
na makikilala kang tao ka talaga ng Diyos. There is something about you that we cannot deny. You are God's people. Di ba? Ang sarap nun. Tapos blessed ka with prosperity. Bakit? Paano malalaman? Hindi ka na uutang. Magpapautang ka na. Eh marami sa atin, baon sa utang eh. Bakit? Hindi kita iniinsulto, marahil hindi mo nasunod ang paraan ng Diyos ng pag-iingat ng salapi. Hello? Mga bata, huwag kayong mabaon sa utang. Makinig kayo sa paraan ng Diyos. I'm telling you. Kaya pinagpala ka with good weather. Uulan sa tamang panahon. At impluensya. At ang ibig sabihin ng blessed, anong saya. Hindi necessarily ka maraming pera, pero masaya ka, anuman ang kalalagayan mo sa buhay. Pakisabi sa katabi mo, blessed ka ba? Praise God. Kaya naman, si Joshua sumunod sa Panginoon na blessed. Kaya may blessing na pang personal, may blessing para i-bless ang iba, at may blessing para malugod ang ating Panginoon Diyos. Okay po? Kaya, for example, blessing ng personal rewards. Sample lang ha. Tingnan niyo po, yung Israel, hindi sumunod sa Panginoon. Ayan, na-exile sila sa Babylonia. Now, kahit na under judgment sila, hindi naman ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. Individually, you can still walk with the Lord. Kasi Daniel, nung na-exile na sila sa Babylonia, anong ginawa ni Daniel? Talagang sabi niya, hindi ako susuway maging sa pagkain na inuutos ng Panginoon Diyos. Kaya he will not defile himself with the king's choice food. Choice food. Binata si Daniel. Yung kumbaga, yun ang kalakasan lang kumain. And yet, hindi siya nagpapatukso sa pagkain. With wine, which he drank. So he sought permission. Hindi naman siya nagmalaki sa boss niya. Sabi niya, hindi ako kakain yan! Makiiba ka! Huwag magpatalo! Walang ganun. Ano ginawa niya? Nagpaalam ng maayos. Kasi ang Christian, magsasubmit pero magalang. Kung hindi man siya susunod dun sa gusto, magalang pa rin siyang mag-a-appeal. Kaya, he asked permission from the commander. Now, anong ginawa niya? Ito ang blessing ni Lord. Then, Daniel found favor and compassion in the sight of the commander. Sarap, no? Din mo yung boss niya, pero naawa sa kanya. Sabi gano'n, teka, Daniel, siya pa nakiusap, baligtad. Baka pagka hindi ka kumain ng pagkain ng hari, papayat ka, mukha kang pagod. Naku, mapupugutan ako ng ulo. Mapagbala sa akin si Daniel. Mahal niya ang Diyos, mahal niya ang kanyang kapwa. Kaya sabi ni Daniel, ganito na lang. Sabi niya, kasi ito na subukan niyo muna kami ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, tingnan mo, kung okay kami, tuloy mo na yung diet namin. Huwag mo na kami pilitin sa pagkain ng hari. Okay ba yun? Kasi naniniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos eh. Naku, pagkatapos ng 10 araw, ano nangyari? Kasi tinest na eh. At the end of the 10 days, wow, their appearance seemed better. They were fatter than all the youths who had been eating the king's choice food. Grabe no? Ayaw mong babayan? Gulay na lang at tubig, tumaba pa. Kaya hindi totoo, pag vegetarian ka, papayat ka. Okay ba tayo? Now, ito pang amazing. At itong mga batang to, ang tatalino, ang gagaling pa. Now, ito nangyari. Nung tinest na sila, ano sabi? They are 10 times better than all the other magicians, conjurers. May personal blessing. Amazing, no? At ito pa, tingnan niyo para makita ninyo. And Daniel continued until the first year of Cyrus the king. Namatay na lahat ng mga namumuno, siya buhay pa siya hanggang sa magpalit-palit yung hari hanggang sa panahon ni Cyrus the king. Nakuha niyo po, what a personal blessing. Friends, makakaasa tayo sa Diyos, pagpapalain niya tayo. Naalala ko, bibigyan ko lang mabilis ang kwento. Kasi suwail ako sa tatay ko eh. Gusto kong bumawi. Sabi ko, Lord, gusto ko pong igalang kayo. Gusto ko kayong parangalan. Paano ba? Ay, parangalan mo yung tatay mo. Ha, paano? Yung tatay mo mahilig sa awards. Mga kapatid mo may medalya. Sabi niya, Lord, ito, sasali ako sa kompetisyon. Baka pwede naman, trophy naman, iuuwi ko sa tatay. Sabi niya, kaya tulungan niyo ako, mag-aaral ako, lalaban ako sa paligsahan. So, to make the long story short, lumaban ako sa paligsahan. Naku, pakahirap nung question. Pero nasolve ko. Tulong ng Diyos. Kaya, nung sinecheck na ng teacher, sabi ng teacher, mali yung problem, hindi masosolve. Sabi ko, hindi po, masosolve po.
Sige nga, isolve mo nga sa board. Sinolve ko sa board. Sabi niyo, po, paano mo nalaman yan? Si God. So, to make the long story short, I won. Inuwi ko yung tropeyo. Sabi ko, Tay, para sa'yo. Sabi ng tatay ko, saan mo binili yan? Kasi hindi talaga siya naniniwala sa akin. So nagpursige para makapag-aral. Nagtapos ako na merong Latin honors. Uwi ko, Tay, attend ka na sa graduation ko. Meron po akong honor. Sabi niya, sigurado ka, hindi ako attend, nanloloko ka lang. Lagi ka naman ganyan. Kasi naloko ko na siya noon eh. Kaya hindi na siya naniniwala sa akin. Tapos umaten ng nanay ko, sabi ng nanay ko, totoo na siya. Talagang meron siyang honor. Papaniwala ka dyan. Nag-board exam. Alam niya malabo akong pumasa kasi nagtatrabaho ako, tapos may board exam pa. Nakita niya yung pangalan ko sa dyaryo. Sabi niya, totoo na nga siya. Tingnan ninyo. As you desire to honor your God, you honor your Father. And as you are honoring your Father, you also receive honor for yourself. Because when you obey God, the Lord Himself will personally reward you. Di ba? Amazing si God. Now, ito pa. Tingnan nyo. May blessing din of blessing others. Naalala niyo po si Jonah? Naalala niyo si Jonah? Si Jonah, napakawalang yung tao to. Bakit? Tingnan nyo naman. Hindi sumunod. Sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka sa Nineveh. Saan pumunta? Doon sa Tarshish. 2,500 miles away. Kaya nung nasa barko, pag hindi ka sumunod sa Lord, tingnan nyo na epekto. The Lord hurled great wind on the sea and there was great storm on the sea so that the ship was about to break up. Then the sailors became afraid and every man cried to his God and they threw the cargo. Biro mo yung salot na dinala ni Jonah dahil hindi sumunod sa Lord. Kasi pag hindi tayo sumunod sa Lord, maraming nadadamay. Tandaan niyo, every decision we make na mali, hindi lang personal yan, nadadamay ang iba. Kunyari, nagdesisyon kang, mag-premarital sex, damay yung yung kasama mo, yung partner mo, damay yung magulang mo, damay yung magulang nila, ang daming nadadamay, damay ang lipunan. Dahil hindi ka tapos, ang daming problema, idadagdag mo sa lipunan. Nasusundan po, kaya walang private issue, lahat public. Kasi it will affect somebody else. Ganyan na nangyari kay Jonah. But if we obey, the blessing we have will also bring blessing to others. Nakuha niyo po? Kaya ngayon, ang ginawa nila, itong si Jonah, ang kapal ng mukha, natutulog pa. Ay, hindi ikaw, si Jonah. Natutulog. Parang wala siyang pakialam sa nangyayari. Hanggang sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Sabi ng kapitan. Sabi niya, sino ka ba? Hebrew po ako. Taga-lingkod ako ng Diyos. Sabi niya, hindi ako sumunod sa kanya. Sabi niya, ano gagawin namin? Itapon niyo na ako sa dagat. So to make the long story short, tinapon siya sa dagat. At nagpadala ang Diyos ng malaking isda. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yon. Huwag niyo na akong tanungin. Pag magpanap sa langit ka, tanungin mo si Jonah, malalaman mo. Pero kung wala si Jonah sa langit, ikaw na rin magtanong kung nandun ka sa kabila. Okay? No, balik tayo dito. So ito na. Nakakatuwa naman to. Nung dinala na ng Diyos, nagsisi. Nasa loob ng tiyan, nagsisi. While I was fainting away, mahihimatay na. I remembered the Lord and my prayer came to you into your holy temple. Naalala niya yung templo. The templo, a picture of the sacrifice of Jesus. A temple where God's grace is there. Nakuha? Kaya naalala niya yung grace ng Diyos. For those who regard vain idols forsake their faithfulness. But I still will sacrifice to you with the voice of thanksgiving, that which I vowed I will pay. Salvation is from the Lord. Then the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto the dry land. Nasuka yung isda dun sa lupang tuyo. Now, ito na. Then Jonah began to go through the city. Sumunod na ngayon sa Diyos. And yet he cried out and said, yet 40 days Nineveh will be overthrown. Binigay na yung babala, yung message ng Diyos. Then the people of Nineveh believed in God. And they called a fast and put on sackcloth from the greatest to the least. Pati ang hari, dineclare niya, pati hayop, pinagpasting niya. At nakita yun ng Diyos. When God saw their deeds, that they turned from their wicked way, then God relented concerning the calamity which He had declared He would bring upon them. And He did not do it. What a great blessing! Biruin mo, sa halip na masisira na yung bayan ng Nineveh, naligtas pa sila. Considering masasamang tao yan. Naunawaan? Galit nga si Jonah. Bakit mo sila pinatawad? Galit si Jonah. Pero eventually si Jonah nagsisi rin. Paano ko nalaman? Sinulat niya ito. Kahit na sa kahihiyan niya. Naunawaan po?
Kaya ano sinasabi ng Diyos? Isipin yung mga taong naliligtas kung susunod tayo sa Panginoon. Katulad ng kwento kanina ni Pastor Ricky, kwento niya si Philip. Si Philip nagre-rejoice na sa Samaria kasi ang ganda ng ministry. They were all rejoicing in that city. Biglang inutusan ng Lord. Kung ako yan, dito na ako, say namin dito eh. Sabi ng Lord, pumunta ka doon sa kabilang dako. Sabi ng anghel, bumangon ka, pumunta ka sa sa Gaza. Lord, may bombahan doon. Pinapatay lang yung mga tao. Hindi kayo nakikinig, ha? Sabi niya, nung papunta na sa doon, nakita niya Ethiopian eunuch, mataas ang posisyon. Sabi ng Lord, sabi niya, talaga siya pang namamahala ng kayamanan ng Kandase. Ano sabi ng Lord? Tapos nung naglalakad na siya, nakita niya nagbabasa, sabi ni Philip, sabi niya, tumakbo ka, sumakay ka dyan. Sumakay siya. Sunod siya na sunod. Kung ano sabihin ng Lord, sunod siya. Philip ran and heard him reading Isaiah the prophet and said, do you understand that you are reading? Sabi niya, biro mo, parang insulto pa, no? Magbabasa ka, naintindihan mo ba yan? Parang ganun ang dating eh. Pero sabi niya, and well, how could I unless someone guides me? And he invited Philip to come up and with him. Ano nangyari? Then Philip started to declare, to explain about Jesus. And sabi nung Ethiopian eunuch, ano pa nag-iintay? Yan, tubig, ibaptize mo na ako. Sabi ni Philip, if you believe, then babaptize kita. Kasi hindi basta baptize lang. Naniniwala ka ba talaga na si Jesus yung tagapagligtas? Sabi niya, I believe. Kaya binautismahan siya. And that guy got saved. What a blessing! Amen po. Kaya, allow ourselves, keep on. Sabi ng Lord, make disciples. Then imagine how many people will be saved because of you. Now, mabilisan na lang. Pakinggan natin ang testimony po ng ating kapatid, si Gail Chua. Ha? Huwag kayo magmamadali, karating yung iba sa inyo. Okay. Good day. My family has been followers of Christ since I was 10 years old. Our parents brought me to Sunday school every week and read Bible stories to us. But I didn't take any of it seriously. I was also never satisfied with the love and care that my parents showed me, and so I kept searching for more. I disobeyed and dishonored every advice that they gave. Later in life, I thought that being in a romantic relationship was the answer to the longings of my heart. And so, even if I knew that having a boyfriend who did not share the same faith that I did would dishonor God and my parents, I still entered into such relationship and made up all excuses and lies just to stay in it. However, the void in my heart grew all the more. So I turned to focusing on my academics and extracurricular activities. I grew proud and thought of myself as better than others because I had everything that I wanted. But I was wrong. In the process, I also stopped reading my Bible even though my parents would constantly remind me that nothing and no one could fill in the void in my heart except Jesus alone. But my parents never gave up on me. They prayed for me and made sure I would hear them pray. And this made an impact in my heart. In answer to their prayers, the Lord slowly changed me. Eventually, my boyfriend and I broke up, and that's when I started to seek God for answers. I had questions like, why did God allow this? What would happen to me without my boyfriend because I was so dependent on him for happiness and security? How will I move on? My questions led me to open my Bible again for the first time in almost 3 years. My first verse that God showed me was in Psalm 37:4, where it says, "Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desire." During that time, my only desire was answers. I asked the Lord how I could delight in this season of brokenness. With the help of my parents who intentionally discipled me and prayed for me, they shared the gospel to me again. They shared a verse that changed my life. It was in 1 John 4:10. And this is love, not that we have loved God, but that He loved us first and sent His Son to be the propitiation for our sins. It was the first time I truly understood what real love was. And it could not be found in my ex-boyfriend or anyone or anything in this world, but only in Jesus Christ. As I obeyed my parents, I found myself finding answers for my career path as well.
I praise the Lord that He put me in a university where I have the privilege of being part of a D group and also leading one in our campus. I also serve God through Elevate U-Belt's Discipleship Group Management Ministry. The motivation to excel in my academics grew because of my passion to enter law school after university. By God's grace, I graduated with Latin honors as I dedicated myself to serve the Lord as advised by my parents. While excelling, I had the privilege to pass 2 top law school exams. The first law school is the top performing law school in the Philippines. And I was excited at the thought of entering that law school because it was my dream law school. However, my parents asked me to pray about it first because I would struggle with the distance and I would not be able to live in one house with my parents and siblings. My parents eventually advised that I choose the other law school instead. With a heavy heart, I prayed, but I was also grumbling. It was hard for me to accept what my parents wanted me to do, but it says in Proverbs 16:3, "Commit your works to the Lord and your plans will be established." As I committed the difficult decision to the Lord, I thought that my parents' heart will change, but instead, it was my heart that's changed. I willingly obeyed them and pursued what they wanted for me, since I realized choosing this other law school would save time and resources and give me more time for my family. It would help me consistently attend the group, and I would also be able to disciple students in the same campus where I graduated from. Since I obeyed my parents, my day-to-day surrender in law school became easier for me despite the many challenges. By God's grace, my submission to them brought me so much blessing that I'm able to pursue God's direction for me. I am now more than halfway through law school, and I was able to continually disciple young women who are also committed to disciple their friends, classmates, and family. 2 of them started to lead their own D groups and have been consistently meeting. One of them has also dedicated herself to lead the youth in their province while also actively sharing God's word to her classmate in medical school. Today, in every decision I make, whether it's about law school, work, or the qualities that I should pray for a life partner, I make sure that I seek the Lord through His word and in prayer, and also seek my parents' advice and obey it gladly without grumbling. I am Veronica Gail Chua, now a firm believer to follow only the groove of obedience wherever the Lord takes me, and to follow Him without fear, hesitation, nor doubt. To God be all the glory and praise. Praise God, praise God. Isipin po ninyo kung ganyan ang anak ninyo, parang kayo mga magulang, may reward na agad no? Ang saya-saya nyo na kaagad. Praise the Lord. Kaya andito kasama niya dito yung kanyang D-group leader, si Meg. Meg, tayo ka naman ka rito para pag-pray na. Alam mo, nakakatuwa po yung, di ba, they follow the Lord, they're helping each other. Alam mo, blessing yun Imagine how many children, how many people na makaka-experience ng changed lives because of those people are willing to also disciple others to help them grow in the relationship with Jesus. Tapos yung mga guwat kayo, nagbabago. Yung bayan natin magbabago. Amen? Pag-pray ho natin sila, okay lang? Sige, tayo sandali para hindi kayo matulog. Ayan. Panginoon Diyos, maraming salamat kay Gail sa buhay niya, ganun din kay Meg na nagdi-disciple sa kanya. Salamat o Diyos sa kabutihan ninyo na sila po'y halimbawa kung paano po sumunod sa inyo at paano magiging pagpapala sa marami. And Father God, looking forward na si Gail magiging abogado na matuwid, na sumusunod sa inyo. Lord, madadagdagan ang mga makatwirang abogado sa bayan ng Pilipinas. At hiningi ko, Panginoon, na lalo niyo pang palawakin, Panginoon Diyos, ang kanyang horizon. Alam ko mas higit pa ang palatuntunan niyo na meron kayo para sa kanyang buhay. I pray to continually use her to influence many more, Father God, lives, O God, that they will experience the blessing of following you, the blessing, Father God, of knowing you. Salamat, Panginoon Diyos, napakabuti niyo sa amin. At kaya pagpalain niyo po si Gail, ganun din ang kanyang buong pamilya, ganun din si Meg, Panginoon, ang kanyang pamilya. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. God bless you. Now,
Praise God. Pwede tayo maupo. Now, ito po isang bagay, no? Whenever we follow God, look at this. Ang heart ng Diyos is for others to also experience Him. Tingnan niyo po ito. In the same way. In other words, si Jesus Christ submitted kahit na unjust yung trial sa Kanya. You wives, be submissive to your own husbands. So that even if any of them are disobedient to the word, imagine nyo, kung hindi sumusunod sa salita ng Diyos, anong pwede niyang gawin? Dayain ka. And any of them are disobedient to the word, they may be won. Hindi mo siya mapapanalunan ng pakikipag-away, pagnanag, hindi ganon. Paano? Sabi niya, without a word, by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior. Yung submissive na puso. Yung pong nagtitiwala sa Diyos, kaya nagsasubmit sila. Paano ko dinadaya na ako ng babae na siya? Bakit sa palagay mo, hindi alam ni God? Mas makapangyarihan si Lord. Kaya tuloy ka lang, pakainin mo, masahihin mo, magtataka yan, ba't ginagawa to? Nilalason kaya ako? Kasi may mas makapangyarihang Diyos kaysa sa Kanya. Amen? Kaya ito po, finally, ito pong nakakatuwa sa Panginoon Diyos. It's a blessing to please God. Imagine if God is pleased with us. Ano kayang ibibigay ng Diyos sa atin? His very own presence is a great blessing. Now, tingnan niyo po, for example, siyempre walang iba kundi si Jesus. Sabi niya, in the days of His flesh. Si Jesus na to. He offered up both prayers and supplication with loud crying and tears to the one able to save Him from death. He was heard. Why? Because of His piety. Although He was a son, He learned obedience from the things which He suffered, and having been made perfect, He became to all those who obey Him the source of eternal salvation. Can you imagine? Itong si Jesus, anak na ng Diyos, willing to submit Himself to the Father. Siya na po yung ultimate example. Kaya sabi sa Philippians naman, ito naman sabi ni Paul. Sabi ni Paul, look at this. Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. For this reason also, God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, that every knee shall bow and confess that Jesus is Lord. You see, when God is pleased, can you imagine what He will do? Now, alam niyo po, si Jesus, because of His obedience, ito mismo ang sinabi ng Lord. Sabi ni God, while He was still speaking, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." Alam niyo kung meron ho tayong isang blessing, when somehow God will say, "Well done, good and faithful servant. Enter into my joy." Di ba? Let's celebrate. Now one day, we will be hearing God saying that because we faithfully obey Him and even the authorities He entrusted and He has given us. Let me end by saying this. Kikwentuhan ko lang kayo, magtatapos na ako. Mayroon pong bata, he went with his dad, nag-snow ski sila. At nung nag-snow ski sila, bigla hong napunta siya sa isang lugar na nahiwalay siya sa tatay niya. Hindi niya na makita. Isipin niyo nag-yelo yun, ang lamig. So pwede kang ma-freeze, pwede kang magka-frostbite, ang daming pwede mangyari. So hinanap nila yung bata. They could not afford to delay. Talagang they had to find the child. Hanap. Maghapon, magdamag, hindi ho nila makita yung bata. Hanggang sa tumulong na po, 2 helicopter. At doon nakita nila yung bakas nung pinagdaanan nung skating nung bata, yung kanyang board. Tapos nakita yung 2 maliit na hakbang. Tapos nakita siya doon sa puno. Akap-akap yung puno, natatakpan ng maraming dahon. Ang sabi ganun. At nung nakita, walang kagalos-galos, walang problema sa katawan, hindi nagkaroon ng frostbites, hindi nagkaroon ng hypothermia, ba yung tawag din? Walang ganun. Sabi niya, he's in a good condition. Sabi niya, bakit? Paano ginawa mo?
Well, I just followed my dad's instruction. Lagi niya ako sinasabihan, if this happens, punta ka sa puno, yakapin mo, takpan mo yung sarili mo ng mga branches, takpan mo yung sarili ng mga dahon, and you will be protected. Because of his obedience to the Father, at 8 years old, hindi niya maisip yung kung wala yung instruction ng tatay. Dahil doon, he was protected. He was so blessed. And you know what? God wants us to follow His instruction. Hindi para pahirapan tayo. Because He wants to bless us. It is for our own good. Hindi man natin maintindihan lahat ng bagay. But one thing for sure, ang sarap nakakampi yung Diyos na nakakaalam ng kinabukasan. Amen po? Kaya ako ito na ikikwento sa inyo, I saw the Lord's hand. I was seemingly maltreated. At hindi ko maintindihan. It's seemingly unjust. Lahat yun sa pananaw ko. Siyempre, leadership prerogatives. Pero praise God, I would not be where I am now if I did not listen to Him and obeyed Him. Because God is faithful to His words. He will support His words. When He say, you do this, susuportahan ng Diyos yun. You may not see it now, but you will soon. We will see it soon. Sooner than expected. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, minsan ayaw ng puso natin yung sinasabi ng Diyos. Pero yung puso natin hindi niya alam ang pwede mangyari bukas. Pero si God alam niya. Kaya kung hindi pa tayo bahagi ng flock ni Jesus, kasi my sheep know my voice and they follow me. Di ba? They know, I know them. They hear my voice. Alam mo, if you are hungry for His word, alam mo, if you're willing to obey Him, alam mo kung malayo ang puso mo sa Kanya. Kaya God is telling you now, anak, huwag ka na magtigas, huwag mong tigasan ng ulo mo. Lumapit ka na sa akin. I'm inviting you. Come, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Sabi niya, learn from me, for I'm humble and meek. Huwag ka na magmalaki. You don't know what to do next. You don't know what will happen next. Magpakumbaba ka. For I know better than you do. Come, and I will give you rest. Kapatid ko, ikaw yung tinatawag ng Diyos. Be humble enough. Raise your hand to God. Lord, ako po yun. Ako po yun. I want to follow you, Lord. Yes, kilala mo yung sarili mo. You don't need to pretend. Kaya mga kapatid, kayo po nasa nanonood. I'm challenging you. I'm telling you now. Listen to God. God is calling you. Alam mong pagod ka na. Alam mo wala na nangyayari sa buhay mo. But God wants to give you a new life. God wants to give you a life that's worth eternity. Yung bang hindi mo ipagpapalit kahit kanino man. Now is the time. You listen to God. You humble yourself to God. Raise your hand to God and say, God, I surrender myself to you now. Hallelujah. Thank you, Jesus. And for those who raise their hands, will you please pray with me? Sabi mo, Panginoong Diyos, patawarin niyo ako sa tigas ng ulo ko. But I acknowledge na mahina ako, hindi ako marunong. And Lord, I acknowledge that I need you. You are the one who created me. You know what is best for me. And Lord, thank you na hindi lang po kayo nagbibigay ng instruction sa amin, binigay ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang kami patawarin sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. At salamat sa iyo na buhay na magmuli at ipinangako ang banal na Espiritu upang kami gabayan na maging sa aming pagbabasa ng iyong salita ay aming itong maunawaan. Lord, salamat po na you are near those who are broken-hearted. And Lord, we come to you, acknowledging, Father God, that we have nothing to prove. We are indeed nothing without you. Lord Jesus, take my life. Reign in me. Let me submit myself to you. Let me be hungry of your words. And allow me, Father God, to respect others because I love you. Because you first loved me, O God. Thank you, Lord. Lord, give me the hunger for your word.
na palagi ko itong babasahin, aaralin, hihingi ng tulong para maunawaan. At Panginoon Diyos, salamat po na tunay na ang pagsunod sa inyo ay isang malaki ng pagpapala. Dahil kahit gustuhin namin, hindi namin kakayanin kung wala ang banal mong Espiritu. Kasalamat po aming Panginoon Diyos sa bagong buhay na pinagkakalob nyo sa mga nagtitiwala sa inyo at sa mga taong nagpapasakop sa inyo. Kaya naman, Panginoon, pagpalain niyo pong bawat pamilyang aming nire-represent. Hinihingi po namin that you may find us all faithful to the very end. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Gen Kids Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Jimmy. Maraming salamat po sa inyong mensahe patungkol sa tamang pagsunod sa Diyos at ating mga otoridad. Para po sa ating unang katanungan, paano natin may iwasan ang maging mapamuna sa mga nasa otoridad at sa halip ay maging isang halimbawa ng pagsunod? Ayan. Sa isang demokrasyang pamahalaan, minsan pwede tayong magsalita ng ating mga pananaw sa ating mga otoridad. Basta hindi tayo nangiinsulto at andun ang ating paggalang. Kasi hindi naman masamang magbigay ng feedback. No? Ganun pa man, if you really want to see how God will work, alalahanin natin yung 1 Timothy chapter 2. Basahin ko na lang din para maliwanag. First of all then, I urge that entreaties and prayers and petitions and thanksgivings be made on behalf of all men. Ang ganda ng kasunod niya. Sabi niya, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. This is good and acceptable in the sight of our God, our Savior. So bakit importante ito? Kasi madalas tayo ay palaging nagre-reklamo laban sa pamahalaan. Hindi man natin sila pinagpipray. Di ba? Ang nais ng Diyos, pag-pray natin sila. Kung ano yung gusto nating makita mong katwiran na kailang isusulong, dalhin natin sa Diyos. Kasi sabi nga sa Proverbs 21, di ba? Para silang daluyan ng tubig na ihahatid ng Diyos kung saan sila dapat patungo. Kaya yun ang ating pagtitiwala na ang Panginoon natin higit na mas makapangyarihan kaysa sa mga namumuno sa atin. Kaya magpasakop tayo, may paggalang na may pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Salamat po sa reminder na yun, Pastor Bong. Para po sa ating pangalawang tanong, paano natin matutulungan ang mga kapamilya o kaibigan natin na nahihirapan sumunod sa mga batas ng gobyerno? Lalo na kung ito'y sumasalungat sa salita ng Diyos. Now, ito linawin natin kaagad. Tiyakin natin na talagang sumasalungat ito sa salita ng Diyos. Kasi kung ito'y sumasalungat sa salita ng Diyos, sabi nga nila, I would rather obey God than men. Now, ang ganda ng halimbawa ni Daniel. Bakit? Kasi yung inutos sa kanila parang salungat sa pinag-uutos ng Diyos eh. Pero they were respectful. They tried to negotiate. Tiningnan nila yung common objective nila, which is for them to be healthy, di ba? So, doon siya nag-focus, hindi doon sa law. Kundi, tulungan kitang makita mo. Kung yun ang objective mo, i-test mo kami in 10 days, di ba? And true enough, the Lord supported them. Tinulungan sila ng Diyos, they became even 10 times better than the rest, di ba? Kaya nakakatuwa yung ganung sitwasyon. Kaya ganun din sa kanila. Tingnan natin, if we feel na hindi to ayon sa salita ng Diyos, then let's appeal kung pwede. Then let's find out where the Lord will lead us. Kaya ang Diyos ng katalinuhan will teach us what to do. Kaya makinig tayo sa Kanyang mabuti, huwag tayong magalit, huwag tayong maging palaaway, kundi lalo tayong maging magalang. Katulad sabi ng Diyos, honor all people. Di ba? Kaya doon ang ating Panginoon Diyos. Praise God for that po, Pastor Bong. Para po sa ating huling tanong, ano ang dapat nating gawin kung nakakaranas tayo ng kawalan ng katarungan o injustice? Ayan. Katulad ni Jesus Christ when He was, parang on trial, nung He was being falsely accused, ano ginawa niya? He kept quiet and trusted Himself to the Lord who is in control of everything. Kaya sa 1 Peter chapter 2, yun ang hilambawan niyang pinakita. Ngayon, kung kaya nating mag-appeal na magsabi ng unjust na paraan, na unjust na sinagawa nila, sabihin natin, katulad ni Jesus, sabi niya, kung mali ang ginagawa ko,
sabihan mo, bakit mo ako sinampal? Anong gano'n, di ba? Sinabi niya diretso. Ganon din si Paul. Nung sila ay di makatarungang kinulong ng walang due process, sinabi niya, I'm a Roman citizen. Bakit kayo, naglilitis ba kayo o kaya nagpaparusa ba kayo ng walang due process? Sinabi niya yung nararapat. Di ba? Pero, hindi siya palaaway, hindi siya vindictive. Ang sa kanya, nasabi ko, then kayo rin mananagot sa Diyos. Di ba? At ako, susunod lang din ako, kaya nakulong nga sila eh. Di ba? Kahit na unjust yung treatment, tuloy pa rin siya. Hanggang sa dinala siya kay Caesar dahil yun ang kanyang hiling. Pero kung titingnan mo in the process, sabi nga nila Agrippa, ni Festus, hindi dapat yan makukulong. Dapat yan, napalaya na yan. Dahil yung kanyang kaso, hindi dapat siya parusahan ng ganyan. Di ba? It's very unjust. And yet, he submitted. Pero sinabi niya, hindi naman siya nagparang tahimik lang. Okay? Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, kami ay nagagalak na imbitahan kayo para ipagdiwang ang unlimited na faithfulness ng Panginoon sa ating paggunita sa 40th anniversary ng CCF this coming August 24 and 25. Isama niyo po ang inyong mga pamilya at kaibigan, especially yung mga nais ninyong maka-encounter kay Jesus. And that's it for Sunday Fast Track. God bless!